But na-reach yun na ba yung level ng happiness na ang pakiramdam nyo wala nang makakatap dito sa kasiyahan ko ngayon? Takot ako dyan sa ganung feeling. Pinakamasaya ko sa buong buhay ko. So pwede ka na. 3 seconds later. May ganung moment na ba? Pag nanalo sa loto, no? Yun, pag nanalo sa loto, pang 10 yun. Siguro 10 nga. 10 yun. Hindi mo 11 pa. Hindi mo nga ma-reach. Hindi ka naman nataya. Parang wala pa rin akong moment. Hindi, meron pala nung kinasal ako. Alalahanin mo yan. Oo nga pala. Masaya ka nun. Baka hindi ako baka wala na ako sa next recording. Ito na, may ako sa'yo. Oo nga pala. Ito na yung Pinakamasaya ko yun. Buti naalala ko. Pinakamasaya ko nun. Woo! You have just clicked on Play Pod. Very relaxing day. Very relaxing episode. Yan. Bagong sayang si AJ. Bagong saing. Paano mangyayari pag Champorado. Kita ba? Ano po to yung sa rice cooker, hindi po to arinola. crispy. Baka naman may gusto mag-donate ng magandang Parang mga butil-butil na tayo. Parang tayo ng kambing. Sa Garcia tayo. Ganda nun, Arvin. Yan, so welcome sa isa na namang Umatika Boom! Naglalagablab. Nakakapatay Nang happiness na episode. Ika nga dito sa Garcia, kasaya-siya. Kasi sa Garcia. Meron. Yan ang team line. Doon sa Alam nyo na kung sinong Island. number one killer of happiness sa Garcia. Tago natin sa pangalang Hector. Hector, sabihin mo na. Ang iyong dapat sabihin. Grabe, Hector. Nandini po kami. Yes. Sa May inom Facebook, TikTok. Instagram, TikTok, IG, Spotify, and Instagram. Ulit? YouTube. Yan. Hindi na natin na perfect. No nga eh. So yun nga, ang topic natin sa episode na to ay what is the number one destroyer of happiness? Ito ay actually from Reddit to. Kaso nawala yung post nakita mo? Nung binuksan ko, parang Delete? Binura ng happiness. Nung ano ba tawag doon? Use Reddit OP. user. Hindi siya OP Siya yung may-ari nung parang OP. Yung original poster nung buong Poster. Hindi, di ba parang under siya ng halimbawa, Casual Philippines or Rant Philippines. nabura yung mismong subreddit. Oo, yun. Nabura yung subreddit. Ang nagbura nung subreddit, yung may-ari nung Casual Philippines, ganyan. Hindi. Ang subreddit, Sige, check mo. hanapin ko yung link. So, habang hinahanap ni Heki yung link. So, ito yung topic namin, Destroyer of Happiness. Yan. Pag-uusapan natin kung parang napapanahon pala to dun sa ngayon, no? Yung sikat na movie ngayon. Hindi, na-delete. Inside Out. Akala ko na sa panahon ngayon, sa weather. Number one killer yan. Ang na-delete yung poster, original poster nga, yung nagtanggal. Siyang nag-delete. Pero, nandun pa rin naman yung mga replies. Sige nga, basa nga tayo ng replies dyan. Basa. So ito, galing to kay user. Paano yun? Sasabihin pa rin natin kung sino siya. Ang nag-post talaga ay si Chien Craig 92. What is the number one destroyer of happiness? Okay, so ito, galing kay Bopo Juice. Chronic pain. Aba, mahirap nga yan. Ang pag sinabing chronic, yung hindi nawawala. Nasakit. Masakit. Chronic pain. Di ba yun yung mga back pain? Oo, pwede rin nga naman. Kasi parang may source siya ng, killer siya ng happiness kasi hindi mo magawa yung, bike. Parang masaya tayo sa bike. Sakit ng ipin. Kahit malit lang ipin, masakit buong katawan mo. Oo, lalagnatin ka rin. Pag ito na naman, hindi pa tayo nakakawa 20 minutes, may papasok ko na ulit. Pag natatay ka. Killer of happiness yun. Naranasan ko yun.
One time nung bibili kami ni AJ ng MacBook. Imbis na masaya-masaya ako papunta doon sa Pauwi. Hindi, papunta pa lang. Papunta pa lang. Papunta pa lang sa pagbili. Hindi ko mailagay utak ko doon sa pagbili dahil ang iniisip ko, lalabas na, nasa bus ako eh. Hindi ako makapag-focus. Di ba? Tamo? Kaysa masaya ka, may bago kang purchase, may bago kang toy. Hindi. Butterfly sa chan. Palabas yung butterfly. Cockroach. Wait lang. Hanap tayo ba? Marami pa silang sinabi dun sa chronic pain. Ito, comparison is the thief of joy. Yan. Tingin ko, True. maano natin yan. Sasagot nga natin yan. Ang ayoko dyan yung mga taong nagsasabi, ayaw nila ng comparison, pero sila yung Nangungumpare. nangunguna. Yeah. Nangunguna mag-compare. Ito pa. Also, the pursuit of perfection is the enemy of happiness. True. Yun. Sige, lipat tayo. Last one. Regret. Yan. Living in the past No or regrets. in the future. No regrets. No regrets. Yan. So, yan ang topic natin sa episode na to. Kayo ba? Sige, define muna natin. Ano ba? Kasi ito yung challenging tingin ko dito eh. Kasi nga sabi natin, happiness is parang subjective, di ba? Based dun sa mga dati naming magagandang podcast episodes. No, may magaganda tayong podcast. Oo, na-discuss natin Meron yan naman, about kada happiness. Define natin. Ano bang definition natin ng happiness dito? Absence ba to? Ang happiness ba ay absence of sadness? Hindi. Parang hindi, no? Hindi. Ang kabaliktaran ba ng happiness ay yung indifferent. Pag sinabing bang di ba indifferent is yung wala kang pakialam or wala kang nararamdaman. Nonchalant. Parang yun ba? Yun ba ang kabaliktaran ng happiness? Sadness. Or sadness? Sadness. Yan. So dito pa lang, patay na tayo sa question na to. Mahirap pala to, hindi Kasi to. kailangan natin i-define ano ba ang happiness. Kayo, personally, anong happiness sa inyo? Not fulfillment. necessarily goal, pero yung pinopursue mo Okay. sa buhay. At this moment, yung pinopursue mo. Siyempre yung goal, yun yung parang pinaka biggest picture ng pinopursue mo. Pero yung tinutukoy kong pinopursue mo, yung kung at this moment lang. Mga small achievements, small goals na mo. Pwede siyang marami siyang pwede siyang maging maliit yung reason, pwede malaki na reason para makuha mo yung happiness. Kasi yun yung kung hanggang di mo na-reach yung bagay na yun, whether maliit malaki, parang isa yun sa magiging defining factor ng Di ba may question tayo Happiness, dati yung contentment at saka happiness. Kung parehas. O pwede ka bang maging Contento. masaya nang hindi ka kontento? Ayun. Siguro kung may competitive spirit ka. Pero pag kontento ka na, dapat masaya ka na. Di ka. Para Nasa nature ng tao hindi maging Pero may in-explain si Heki dati na yung happiness is parang yun nga, state mo yun eh. Hindi siya yung parang once mo lang siya ma-achieve. Contentment possible na once mo lang makuha yung halimbawa, sabihin na natin sa isang film mo. Sa isang halimbawa, sa isang short film mo. Happiness. Pwede ka makontento na dun sa short film mo. 'Di ba na, kontento na ako dito, maganda na yung pagkakagawa ko. Tapos dahil kontento ka na dun, masaya ka. Happy ka dun sa pagkakagawa mo. Pero mawawala yung happiness mo na yon kahit nag-e-exist pa yung short film mo na yon. Disclaimer hindi naman kami expert, di kami psychologist, psychiatrist. Sa lang. Tsaka disclaimer, di kami masaya. Di kami masaya. Hindi kami happy. Hindi kami happy. Salamat. So parang state nga ang happiness. Tingin ko. State of being. Walang kontrahin ko yung sinabi ko dati. Pwede naman. Pwede rin. Pero double-edged sword kasi yung pag sinabi mong masaya ka sa kung ano ka ngayon. Pero masaya ka pero may hinahanap ka pa. Gawin nating i-apply natin sa sports. Naging second yung team nyo or naging second ka sa overall. Masaya na
kumbaga masaya, nakaabot ka, second. Pero, masaya ka ba na second ka lang? Malungkot nga daw yung second. No? Konti na lang, no? Tapos yung milliseconds lang yung difference nyo. Shit! Parang masaya pa yung third eh. Wag na natin wag na natin ano yung mga material. Doon na lang sa sa mindset. Sa mindset na lang ng as a competitive person. Naisip ko, since, di ba, yun nga, parang kung agree din ako doon na happiness is a state of mind. So parang, anong tawag dito? Parang mali yung mali yung hinahanap natin yung number one destroyer of happiness. Kasi parang naisip ko, based nga doon sa idea na ang happiness ay isang state of mind, naturally, mamamatay talaga yung happiness mo kasi at that moment ka lang masaya eh. Tas kakalma ka eh. So parang naturally lang talaga mawawala ang happiness. Or kaya mali yung number one destroyer of happiness. Dapat hindi siya number one destroyer of happiness. Siguro number one destroyer of contentment. Parang ganun. Kasi yun yung mas matagal eh. Tingin nyo. Siguro dun sa parang basic na intindi sa question, parang kunwari tayo, masaya tayo nakatambay ngayon, pero may mga isipin tayo na kailangan bayaran or ibang commitment. Parang isipin lang yung ano bang tawag doon? Kahit yung task for the day lang. Pero kumbaga, alam mo, kahit may problema, kahit may ganun kang stable ka, mga problems, kaya mo maging masaya. Masaya ka naman in a way. So pwede kang maging masaya at hindi masaya at the same time eh. Kasi alam mong pag ito na yung hinarap mo din dito po. Sa'yo kung anong uunahin mo. Edit na naman ako. Hindi masaya daw. Or pwede sabihin na pwede kang maging masaya kahit may problema ka. So wala talagang destroyer of happiness. Meron. Sarili mo. Meron. What if sarili mo lang kalaban mo. Pero meron, what if ma-diagnose ka na meron kang sakit. Kasalanan mo yun. Kumbaga, makikita mo pa rin siguro yung happiness after mag-settle down na natanggap mo meron kang ganun sakit. After acceptance. Pero yung time na nag-dawn on you yung problema, yung diagnose sa'yo, syempre, devastated ka. Yun, destroyer yun. Sa health. Kasi syempre, mababago nun yung lahat ng ano mo eh. Plano. Course ng life mo eh. Alalahanin mo na siya. Oo, kasi magbabago na yung plano mo nga. Kumbaga, kung may plano ka na for the next 10 years, baka magbago yun. Gawin mo na for the next 1-2 years. Huwag naman. Hindi, yun nga. So, kung tatanungin ko kayo ngayon, anong pwedeng, halimbawa, paglabas mo dyan, ibibigay sa'yo or mangyayari sa'yo? Ano ang bagay na makakapagpasaya sa'yo? Ano yan? Putal ng pe. Ano yan? Kay Heki. Hindi, hulaan ko kung anong kadugtong ng pe na yun kay Heki. Sa pagkakakilala ko kay Heki. Pera. Pera yun. Pera. Sa pagkakakilala ko kay Heki. Permit. Pwede naman permit. Permit. Pwede naman permission. Pwedeng petals. Yung paglabas mo ng kwarto, puro petals. Na-surprise siya. Pwedeng pepper. Kasi mag-aaral na siya magluto. And ano ba yung pe mo? Pera. Pera. Tama, sabi sa inyo pera eh. Kayo, pera din? Pera. Parang pera, no? Pwede pera yung talaga tayo. Hindi, mas maganda, kumbaga, masimulan na may pera eh. Yung trip mo. Hindi, ang pera kasi sa akin, equivalent sa freedom eh. Ang freedom, equivalent sa happiness para sa akin. Boom. Okay na yan. Tapos. Okay yun. Napaisip talaga ako. Kaya natin maging free na walang pera. Yung, halimbawa, mamumuhay sa bukid or sa gubat. Oo naman. Kaya naman siya. Ba't hindi na lang tayo sa gubat? Hindi siya para sa masaya tayo. Walang libreng wifi. Hindi. May bayad din yung data eh. Prime example sa mga ganyan. Hindi, kumbaga, hindi siya para sa lahat. Pero ang prime example na naisip ko sa mga ganyan, yung mga Buddhists, yung mga kontento sila eh, di ba? Happy. Yung mga nagsaserve sa religion. Tsaka yun yung tingin nila na purpose nila sa buhay. Kumbaga, kung ang tanong sinasabuhay talaga.
Kung kaya ng tao, oo. Pero hindi siya para sa lahat. Pero kayo, sasaya kayo? Na? Sa bukid? Oo. Oo, pero Hindi nyo kailangan ng pera doon, ha? Libre, as in libre lahat. Pero sa bukid, bukid living. Kailangan ko ng pera. Papatayo ko ng kalsada para matalis. Papatayo ko ng... Mag-asawa ka na ng politiko. Nasa bukid ka, pero kailangan magawa mo muna yung ano. Ako okay lang, basta may internet. Hindi. Wi-Fi lang. Okay Pumunta ka na lang sa bayan, mag-download ka. Gusto ko pa rin manood ng anime sa Netflix. Pumunta ka nga sa bayan. I-download mo. Ganun ginagawa namin dati sa Mindoro. Pupunta mo na sa bayan. Pag may kailangan gawin. Kukuha ka na ng files. Tapos ano. Ganun ginagawa ko dati sa Mindoro. Pupunta sa bayan, sa computer shop. Yung, once a month kang bababa. Tapos ano. 1 month kang manonood. Para lang manood. Pero sarap nung maging trabaho nung gano'n. Nung kunwari, magre-review ka ng film or something. Tapos bibigyan ka ng 1 month. Tapos mag-isolate ka. Gagawin mo lang yung trabaho mo lang, no? Panalo yun. So, ano naman, kung yan ang happiness nyo, pakiramdam ko kung ano yung happiness natin, yun din yung number 1 killer. Pag kinuha mo yung pera sa akin. Oo, diba? So, yun yung next na question ko eh. Ano yung... isipin mo na lang. Para sa inyo. Ako napapansin ko kapag may kunwari uutang sa nanay ko, nainit na. Nainit na ulo. Isipin mo, pag Malangit nawa. Isipin mo, pag nautang sa'yo yung pag nautang sa'yo kaibigan mo, hindi ka nainit ulo mo. Nainit agad. Hindi ko sinisin. Nainit agad. Hinahayaan ko siya. Bahala ka dyan sa inbox. Pero yun nga, para sa inyo ang number 1 killer ng happiness? Empty wallet yun. Yun yung... Mangungutang. Ito, personal nyo to, experience. Pag binuksan ko yung wallet ko, tas walang naman, nalulungkot ako eh. Cashless na kasi. Ako pag nakikita ko yung pag nakikita ko na limited yung time. Kunwari, meron lang akong 1 hour para sa bagay na to. Parang, hindi mo pwede ma-extend pa ng konti. Kaya ito lagi nag-extend eh. Kaya hindi kayo makauwi eh. Pagkasama natin si Bob. Tapos si Bob. Gumising ka kasi ng maaga eh. Hoy, ako pinakamaaga kanina. Oo. Pinakamaagang. Kina RB. Kila AJ. Gumising. Hindi, basta sa kitaan, maagaw. Ikaw, Hayaki, yun din. Pera din. Bakit ganun? Hindi, ano bang gagawin mo sa pera mo? Hindi, ako kasi, ang motto ko kasi para sa mga hobby ko. Ayun. Doon kasi ako nakakita ng happiness. Yung pagbabasa, paglalaro. Kahit nga hindi sa personal kahit sa ibang tao. Kunyari yung example yun na hospital, kunyari yung kamag-anak ko. Tapos, ito, parang nangyari talaga ito na-hospital yung kapatid ko. Siya naman magbabayad, pero dahil sa nasa state siya ng anesthesia, tulog siya. Nung singilan, syempre tulog siya. Nasaan pambayad nito? Ako yung bantay. Wala akong pera. Tinanong ko na lang, tanggap ba dito yung credit card? Natanggap. So, iniisip ko, nakakalungkot nga pala talaga pag wala. Hindi ka makatulong kasi wala kang pang-tulong Parang biglang nag-sink in sa atin yung sinabi ni RB. Hindi yung gusto mong tumulong pero di ka makatulong kasi wala ka din Oo, no? Credit. Parang ang... credit card pag ginamit mo, hindi may pato. Ayun. In fairness naman, kahit naman wala kang cash noon, ikaw nagbabantay noon. So, nakakatulong ka ng kahit wala kang nire-release na cash talaga. Diba? Kaya, yun po ang ambag namin. Pero may ibang Time. Pero may ibang tao na sa isip nila, nagbigay sila ng cash, sa isip nila nakatulong na sila. May mga ganun, yung parang... Tsaka kung yun din yung kayang ibigay ng tao, marami siyang pera, wala man siyang time. At least, may pera siya. May pera pa rin talaga. Kasi, at the end of the day, kailangan din pero talaga depende yung pera. kasi. Meron kasi, kung sa pamilya, yung tatay nagbibigay lang ng pera. Pero paghahanapan ka ng hindi pwedeng pera lang. Kailangan mo ng oras para sa mga anak mo. Ang hirap i-disregard ng pera, ang hirap ding gawing siyang main. Kami naman ako single ako kaya wala akong problema. Pera lang kailangan.
Parang hindi mo hindi mo matanggal sa tawag dito. Ano ngayon? Sa formula? Ano yun? Yun, sa formula na lang. Sa equation, hindi mo pwedeng tanggalin sa equation yung pera. Oo, lalo sa mundo. Pati sa equation ng para happiness. makagalaw. No? Na malungkot kasi dapat hindi sana tayo sa pera nakabase yung happiness, pero hindi factor talaga reality. Kung baguhin kaya natin yung state of government, hindi kaya tayo capitalistic na type. Masaya ba sila sa North? Gusto sa ano sa North, sa Ilocos. Sa Ilocos. gusto ng mga sa Apari. Gusto ng mga nasa sa North. US, may mga nagrereklamo, gusto nilang gawing parang equal na lang lahat. Communism style. Kaso yun nga. Hindi ka pwedeng mag-go beyond sa pag ganun. Kung lahat lang tayo ay equal. Hindi ka pwedeng wala talagang equality. Ang hirap. Nangangapa lang po kami dito. Pero kung labas na sa atin, itanggalin na natin yung pera. Ano pang naisip nyo na possible killer? Sumasaya sa pangangapa lang. Ayan, pwede yan. Ano pang ibang killer ng happiness? Internally muna. Yung comparison, nabanggit kanina. Diba? Comparison, malaking bagay. Gusto mo ka ng i-compare ka sa sa ex or sa ibang tao na ito, malaki to kumita or ito, mas mataas ang grade nito. Pero, wait lang yung comparison, pwede mo rin gamitin as source of happiness eh. Depende nga. Kasi, comparing down ka naman. Ang ako naman, ang ayoko kasi comparing down. Ang ayoko, yung sasabihin sa akin na ayaw niya nang kino-compare siya. Pero siya yung number 1 na nagko-compare. Sa akin, okay lang naman kung mag-compare ka, pero wag mo sasabihin na ayaw mo nang kino-compare ka. Ako naman, ang naisip ko, pwede ka mag-compare, pero pababa. Kumbaga, compare mo sa wala. Ako, nakakapag-podcast tayo. Ganyan. Ako, may pambili ako ng Vespa, pero ito, tamo, hirap siya ganyan. Ito, naka-bike lang. Bike lang. Pambira naman. Pero yung bike niya, 300,000. Mas mahal pa sa Vespa niya. Carbon loading. Diba? Pwede mo siyang gawing positive kung ganun. Pero syempre, wag mo namang sasabihin dun sa harap nung pinagkukumparahan mo. Kawawa ka naman. Ang saya-saya ko, ganyan ka lang. Tingnan mo lang ng Tingnan mo lang taas noo. Kumbaga, para lang mas ma-appreciate mo kung ano yung meron ka. Iko-compare mo dun sa bagay na wala yung iba. Ay. Ang tingin ko naman, yung sa comparison, parang kasi hindi rin ako magiging masaya kung kakukumpara kasi baka magkaiba kami ng needs. Situation. Situation ng needs. Parang okay, mas masaya sa pero naka-Vespa, pero nasa loob ng bahay. Pinapatungan ng tripod. Ako, bulok yung motor ko, pero malayo nararating ko. Oo nga naman. Hindi, depende sa, kunwari, masaya siya na pinapanood niya yung Si Heki ba to? Hindi naman masyado. Hindi naman papayag siya yung patungan ng tripod. Kaya patungan lang ng tripod. Hindi yung papayag. Hindi, yung iba't ibang pangailangan. Kasi, kunwari, kaya niyang bumili ng mga Ferrari, iba't ibang kulay. Tapos ikaw, may isang service na pang family na regular mo ginagamit, masaya na siya doon. Kumbaga, iba't ibang level din. Siguro. Pero sarap mo problema kung 3 yung Ferrari mo. Masarap umiyak doon. Sa akin sa akin parang yung sinasabi ni Steve na yung comparison na kino-compare mo sa mas mababa. Sa akin, sige, hindi naman mapipigilan ng tao mag-compare. Pero pag ganun sa akin, sasalilinin ko na lang siya. Ayoko. Hindi siya yung para sabihin ko sa iba. Kasi parang, gets, self-serving. Pero sobrang post mo. Sobrang, ano ba tawag doon? Hindi naman humble bragging. Pero parang, talagang itinatayo mo lang sarili mo. Na parang, nagbubuhat ka pa rin. Yun yung dating sa akin pagka nagko-compare ka sa mas mababa sa'yo. Kasi parang may sarili ng may sitwasyon sila kung bakit sila nandun. Pero para sabihin na, mas mabuti ako, hindi ako tulad nila.
Parang you're stepping down on them. Parang ganun. Kumbaga, hindi mo mapipigilan mag-compare pero sarilinin mo na lang. Oo, sarili mo talaga. Huwag mo meron sasabihin kasing sa iba. kanila. Hindi. Sabi, hoy, alam niyo po. Hindi ako ganyan. Alam niyo po, buti hindi kami ganyan. Meron kasing iba, alam mo, lalo na sa panahon ngayon, hindi na mapigilan mag-post kung ano yung nararamdaman nila. Nakakala nila, yung nilagay nila doon ay makakabuti pala, pero may natatapakan doon sa mga sinasabi nila. Whether they compare or kung ano man yung paano kung tinatagan para nila. sa mental health nila yun? Sa mental health na yan. Hindi, more than sa mental health, siguro pwede na din sa mental health. Pero naghahanap sila ng anong tawag doon? Anong term yun? Validation. Validation. Ano nga naghahanap ng ganun? Ano nga yun? Ano nga yung gano'n? Tama, naghahanap YouTube, sila guys, ng Ay, may kilala akong naghahanap ng ganyan. Naghahanap sila ng validation. Pero mas nakakalungkot yun eh. Yung comparison yung normal na comparison pag kunyari sa mata lang. Uy, parang ang ganda nun. Wala akong ganun. Pero mas nakakalungkot pag na-experience mo. Tapos, dun mo mararamdaman na ang layo pala nung gamit ko. Kunyari, laptop. Comparison sa sarili mo, kumbaga, parang gano'n. Oo, parang gano'n. Kunyari, kino-compare mo lang siya dati na, kunyari, yung laptop, kita mo mas maganda yung laptop niya kaysa sa akin. Nako-compare mo lang siya visually na, ganda nun. Pero once na mahawakan mo yung laptop niya, tas nagamit mo, mas malulungkot kayo dahil ramdam mo talagang ang layo ng difference. Pag na-experience mo na yung bagay na gano'n. Yun, isa pa nakakalungkot yung yung sa validation, yung parang hindi ka makahanap ng happiness ng ikaw lang. Kailangan mo laging ng validation from others. Kailangan mo lagi na pag ginawa mo to. So, hindi ka naniniwala dun sa parang ang happiness ko ay yung makita kong masaya yung iba sa paligid ko. Parang ganun. Hindi, iba yung sa para kasing magkaiba yung... Hindi, yun ay way ng pagtulong. Yun ay pagtulong. Pero yung iba kasi, parang navavalid na sumasaya sila pag vinavalidate ng tao na tama tong ginawa ko na kung ano mang kung ano mang bagay to, either kalokohan or what. Kung ito'y nag-generate ng likes, nag-generate ng reactions, dun sila sumasaya. Pero hindi siya necessarily tumutulong. So, invalid yung mga sumasaya dahil sa social media? Hindi naman sa invalid. Kasi nandyan na yan eh. Ang lang. Hindi, kasi lumalab ang inaisip ko doon biglang kailangan nilang maging masaya kasi nag-generate ng pera yun. Kasi what if tanggalin mo yun? Paano na sila magiging happy? Kasi what if nag-brown out lang? Killer of happiness. Killer of happiness, Battleegg. Nalulungkot ako pag nagbabro. Yung surprise brownout ng alas 6. Parang kung ako tatanungin, hindi lang siya sa social media, parang in general, parang di dapat ang happiness ay something material. Di. Masaya ako sa yung mga games na Saya ako sa games ko. Sa mga binabasa ko. So parang katulad niyan. Niano ko kasi yung parang pinaka-guide na bakit masama yon na walang guide. Hindi, kaya nga. So ano yung naging bakit ka against sa mga masaya kapag halimbawa na-validate sila? Or okay lang ba yun? Or dapat hindi ganun? Sa akin, kanya-kanyang happiness. Hindi ako against. Ang mahirap lang kasi doon, what if yun ang nawala, paano yung mo? I mean, problema na nila. Tatayo ka ba ng... Kaya doon nagkakaroon ng mga depression kasi doon sila nag-aanap ng Ewan ko, I mean, tingin ko lang. Kunwari, nawala yung mga likes. Imbis na yung mga dati mong likers, naging haters mo. Followers pa rin. Pero magge-generate ng yun. I mean, magiging siya sa'yo. Anong magiging nun sa mental health mo? Nawala na yung yung pinagkukunan mo ng happiness eh. Naging mo siya eh. Pinagkukunan ng problema, pinagkukunan ng... Pero parang ganun sa lahat eh.
Yun nga. Something na nagpapasaya sa'yo, kapag nawala yun, ganun talaga mangyayari. Yun nga. Kung yun lang ang source mo, mahirap. Maganda sana kung meron kang iba't ibang nagpapasaya sa'yo. More on general. Pero hindi masama kung kung kasama yun. I mean... pero kung solely, yun lang. Parang, agree naman ako dun. Dapat talaga marami tayong source of happiness. Tingin ko Maraming source. Magandang idea yun. Dapat maraming... Pagdami ng source, pagsaya. ng happiness. Nakaka-high ang happiness. Happiness. Pero magandang tip nga yun. Iba't ibang tinda. Siguro isang isingit na lang natin kasi tatanong din mamaya technique kung paano maiwasan yun nga killer of happiness. Siguro yun nga isa sa magandang tip. Magkaroon ka ng maraming source of happiness. Pinaka-the best ay magkaroon ka ng hobby. So, 5 girlfriend. Hobby. Pero kung hobby mo, dalawa asawa, 5 girlfriend. Problema yun. Hobby, di ba? Hobby, H-U-B-B-U-I. Yung hobby. Yung ginagawa ni Problema pinalalaki mo. Nga pala, problema nga yun. Pinadadami mo killer of happiness. Marami ka naman pera eh. Marami kang kulang ang dami ng pera kung marami. Sa isang babae nga kulang. Ano na nga ang tanong? Killer of happiness. So yun, comparison pa lang yun. Galing pa lang tayo sa comparison. Ano pang pwedeng killer of happiness? Yung kanina, nabanggit. Yung masakit kong tuhod. Yan, physical health. Or, hindi, health. In general. Pain, yung normal physical pain. Health. Physical pain. Sickness. Pag nalaman mo naman na may may taning ng buhay mo, malulungkot ka na eh. Sa umpisa. Actually, yung pero iba, depende sa kung paano mo siya. Hindi, depende nga sa tao. Siyempre, unang balita, lungkot mo. Pero kung ikaw naman yung tipong malakas yung mo, fighting spirit mo, gagawa mo ng paraan yun. Pero di ba yung iba, ang ginagawa pa nga nila, sa sobrang alam nilang baka may chance na malungkot sila, na baka mamatay yung happiness nila, sobrang takot nila na mawala yon. Inunahan na nila. Hindi naman. Hindi sila nagpapa-diagnose. Hindi sila nagpapa-check up. Kala ko inunahan na nila. Takot silang magpa-check up kasi takot sila magpa-check up kasi nga, alam nila na pag nalaman ko may sakit ako, malulungkot ako. May mga hindi na ako magagawa, hindi ko na pwedeng kainin to. Hindi ko na So, ayaw nila magpa-check up. Si Baba. Hindi, nag-iingat nga ako. Ayaw ba magpa-check up ni Baba? Nag-iingat na lang magpa-check up. Diba? Wala palang time. Nangyari na rin sa akin. Actually, walang time nakapanood nga Inside Out. Libre yun. Ano pa? So, yan, physical health. Other people. Pwede, no? Oo naman. Killer ng happiness. Yung tipong hindi talaga, yung tipong talaga hindi kayo magka-vibe. Oh. Yung magkaiba talaga kayo ng wavelength na kahit wala naman siyang ginagawa, masama talaga ang masama nagdadating sa'yo. Tipong nag-e-edit ka lang dito sa bahay mo, tapos bigla kang dadalawin. Hindi, meron talaga yung hindi mo talaga ka-vibe. Kahit hindi mo ka nag-uusap pero hindi mo talaga trip yung tao. Pero yun, nasa sa'yo na yun. Nasa ugali. Nasa e-bike. Killer of happiness yan. Killer, period. Anong tawag? Hindi, yung nakapagpasaya sa atin eh. Oo nga, in fairness. Nag-enjoy tayo sa Hindi, katulad nga nung sa pag nagkataning ka. Acceptance. Kumbaga, siyempre, pag nakita mo siya, mawawala yung happiness mo. Pag nalagpasan mo na siya sa daan, yun, masaya ka na uli. Alam pag nasagasaan mo na siya. Gabe, may taning ako pero bago ako mamatay, papakasaya na ako. Magpapakasasa. Tapos after a month, ubus ang pera mo. Tapos mali pala yung result na nagkabaliktad po kayo. Hindi pala to sa'yo. Hindi pala sa'yo ito. At least sumaya ako ng ilang. Hindi, pwede mo silang kasuhan. Actually, sobrang healthy para mo. Para magkapera. Malpractice yun. Baka mali yung Ayun. Can you, anong tawag dito? Can you measure happiness ba? Pwede ilan ba natin measure ang happiness? Ilan na bambala? Hindi, pag sabing kung gaano ka kasaya, may levels ba? May levels ang happiness eh. Tayo ngayon. Pwede, happy tayo ngayon, pero hindi naman siya to the point tipong na 10. Tipong kung labas ang ngipin mo pag gumiti. Oo.
Pwede na yan. Paano yun? Meron na ba kayo? May 7.5. May naranasan. Hindi, ito ha, katulad nung kay Heki. Naranasan na ni Heki yung medyo, sabihin na natin level 8 of happiness nung siya pumasa sa lisensya ng motor. Sa Diba? lisensya. Nanginginig ako doon. May halong Anong level ng happiness mo nun? Nanginginig ako doon. Out of 10. 10 ang Mga highest. 11 siguro. Diba? Nanginginig ako. So, Iba na. may level eh. May Nung level kausap ng ko yung happiness eh. LTO, nanginginig ako. Ibang saya. Sige, mag-ano tayo. Level of happiness. Sasabihin nyo kung anong level. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First kiss. Level ng happiness. Parang mas masaya. Mas Depende. masaya Parang ako depende. minsan. Oo nga eh. Hindi ko alam kung happy o... Happy. Happy. Parang sa... Kasi ako yung akin, 8 eh. Hindi naman sa pag-ano, Steve, parang mas kinilig pa ako doon sa LTO eh, nung So, pumasa ako eh. Yun ang mo, standard mo. Ano yun? 10. Ang first kiss niya hindi 10. Parang mga... Talaga? Mga siguro 8. Sa bagay, May depende takot. sa kung May anong takot pa, kinain may nung takot pa. hinalikan mo. May takot ka. Kung kakakain niya lang ng shawarma, 1 lang. Mas di ka pa sure kung tama yung ginawa mo. Ay, oo nga. Kasi may halong May ka mga halong alalahanin pagkatapos. Kung nasatisfy ba siya. Sige, next. Ano bang... Kung tama ba na nilabas mo agad yung dila. Ay, nako. Ito, pinakaunang sweldo. Tandaan niyo pa. Or hindi, sige, wag pinakaunang sweldo kasi medyo rin yan eh. Biggest. Pinakaunang, yung malaki Largest. na nakabig mo, kumbaga. Aba, nung na to, sa amin ni AJ, nung Kaso pandemic pandemic ata. yun, pandemic. Hati ang anong level yon tingin nyo? Ayan, TV. Anong level? Nung nakuha nyo na, uy, bayad na Hindi, tayo, nagko-compute. 100K. Hindi ko masabi yung level, pero hindi naman ako nanginig. Pero yung level na tipo nag-isip, ano kaya saan ko to? Ano kaya mabili? Ano kayang... Nagko-compute ka na. Oo. Level 5. Sabihin Mga niya. 8 Hindi, na yan. sabi natin 7 to 8. Oh, Mga 7. 7. Ay, pwede. Parang pag iisipin ko, feeling ko hindi pa ako nakaka-10 eh. Wala ka nung kay Heki na 10. Parang wala akong maisip na 10 eh. Yung kasing yun, Hindi, yung Achievement parang kasi, no? yung bagong pintura yung kotse mo. Mga 8 din. ganun. Di tingin ko magte-10 lang kunyari yung Pacquiao. Nanalo si Pacquiao. Hindi, mga ganun lang din yun. 8, 9. 8 lang din. Di, tingin ko yung mga 10, kunyari yung sa pag mga regarding ng health, tapos na diagnose na, magaling ka na. Siguro dun mga magte-10. Thank you, Lord. Thank you. Nung makakalabas ka Hindi na ng ako ospital. mamamatay. Thank you. Yun. Sige, next tayo. Halimbawa, habang nagbabike kayo, anong level of happiness niya pag 1, nagbabike? gusto ko na matapos. Gusto ko na Benta mo na kasi. Pinagawa-gawa mo pa kay Bob. Tapos Level 1 lang. Pag nagbabike. Tingin ko ang level 5 na happiness ni Heki, burautin si Bob. Yan, masaya siya doon. Hindi. Tayo nga binuburaot ni Bob. Masaya siya doon sa pambubura. Kayo, pag sa bike, anong level ang bike? 8. 8 din. Ba, mataas Masaya tayo Kasi sa pag-bike. ako 8 din. Sa Mga bike. Ako 9. din, masaya din ako. Lalo na pag yung nandun na sa yung destination na medyo malayo-layo tapos maganda. Ay. Lalo na pag palusong. Pag puro palusong. Ito. Camping. Ooh. 0. Wala Hindi ko pa pa tayo experience. na-experience Wala. Ako Walang meron. matuloy-tuloy eh. Tara na! Walang matuloy-tuloy eh. May experience ako nung elementary. Akala mo electric fan. Ulan ba yun? Hindi. Yung sasakyan. Yun. May experience ako nung elementary namin, nung Boy Scout na nagkaroon ng Boy Scout. Jamboree sa, ano ang tawag nun? Mount Makiling. Mm-hmm. As in, talagang 1 week kami sa, doon sa location. As in, lahat na experience namin yung may activity sa may Ilog. ano tawag doon? Hindi, activity sa putikan na may itatayo kang tubo tapos tutulungan ka ng mga Saya. nuts. Ewan ko, syempre ibang type of camping yun. Pero ang saya nung... Nag-enjoy ka doon. Masaya yun. Level. Bata ako, mga 3. mga 9 siguro. Pag bata kasi, no? Masaya. Diba yun sa Inside Out nga, pag bata ka, mas buhay si Joy.
Masaya. Spoiler. Napanood mo na? Hindi ba? Hindi, maganda. Based lang dun sa mga nababasa ko sa SOCMED, parang pinatay maganda si Joy. yung Sa pagtanda daw, namamatay si Joy. Which is, hindi naman siya spoiler kasi alam na natin yun. As adults, alam natin yun. Ang ganda lang ng mga bagong characters. Makapanood na nga. Naku, di ko pala ba. Nakakatawa, no? May mga ganun palabas na pwede kang kasama. Di ko na matanda yung one. Mas mas angkop sa sa matanda. Hindi sa matanda. I mean, may age na target yung sige, ano pa? Ano pang magandang camping. Try natin sana matuloy. Oo nga, sana matuloy ang camping. Huwag kaya natin isama si Bob para baka matuloy. Tumuli kayo. Hindi tayo magsusurvive. First camera. Or, basta, pag may bagong camera. New gear. Gadget? New gear. 8. Mga 9 ako. 8, 9. Okay, lalo nag-enjoy pag kinakalikot ko. Sige, ito pala. Kapag approve na yung utang edit mo. Hindi. Yung edit mo, halimbawa, pinasa mo, wala nang changes. Gina. 11 na yun. 8 Ako napaka-stable niya, puro 8 lang. 5? Sige, anong level 5 siguro ako dun. Ano sa inyo ang level 5? Bigyan niyo akong level 5 of happiness. Indifferent. Hindi, I mean, anong situation? Ayun, yung sa pag marami yung survey ng rice. Yung sa ina-edit ko kasi, kumbaga, very stable na siya. Talaga parang pagka nagpakita ng revision, konti na lang. So parang wala 5 yan, 5. Very na lang. Okay. Okay na yun. Next topic. So yun, pwede nga i-measure. Pwedeng ma-measure ang happiness. Ano naman? May mga tanongin mo yung mga book reader, yung mga may mag sa libro. Ilan ang libro nila? Yun ang happiness nila. Tingin ko. Kung gaano kakapal. But na-reach yun na ba yung level ng happiness na ang pakiramdam nyo wala na makakatap dito sa kasiyahan ko ngayon? Ako takot ako dyan sa ganung feeling. Pinakamasaya ko sa bubuhay ko. So pwede ka na. 3 seconds later. May ganung moment na ba? Parang wala pa nararamdaman na ganun na pag nanalo sa loto, no? Yun, pag nanalo sa loto, pang 10 yun. Siguro 10 nga. 10 yun. Hindi mo 11 pa. Hindi mo nga ma-reach. Hindi ka naman nataya. Wala, parang wala pa rin akong moment. Hindi, meron pala nung kinasal ako. Alalahanin mo yun. Oo nga pala. Masaya ka nun. Baka hindi ako, baka wala na ako sa next recording. Ito na, may masaya ko. Oo nga pala. Ito na yung Pinakamasaya ko yun. Buti naalala ko. Pinakamasaya ko nun. Woo! Tatanungin ka ba namin sa level doon? 20. Pinawi. Hey, next topic. Mag-iingat ka sa sasagot mo. Okay. So, paano nyo i-handle na, di ba, may mga na-identify tayo na killer of happiness. Paano nyo siya hina-handle or may prevention ba kayo? Or coping mechanism kapag malungkot na kayo? Well, yung number 1 na magtrabaho ka lang. Pag di ka nagtrabaho, wala kang pera. Oo. Pero may rin yun, bukod sa dahil nga magtatrabaho ka dahil may output. Minsan, yung pagiging busy, di ba, pag naging busy ka, minsan nalilimutan mo yung problema mo eh. Yung distraction. Kaya pag halimbawa, yung iba nga sinasabi, mag-gym, mag-exercise. Kasi nga, basta may ginagawa ka. Yun yung minsan na Actually yun, number 1 killer din siguro ng happiness. Doing nothing. Kaya pala malungkot ako. Walang ginagawa. Lately pala, kaya pala malungkot ako lately. Yun yung original. Kaya walang laman ng wallet mo. Walang ginagawa. Stagnation. Moment yan. Ganun pala yun. Pero di ba? Ako, isa yun sa killer of happiness ko na pag halimbawa natenga na, halimbawa walang edit, walang shoot, ganyan. Parang pakiramdam ko,
ano yun, alam mo yung parang, What now? purpose ko. Wala na akong purpose sa buhay. What Parang now? ganun. Mga Kaya tibong- as much as possible, naghahanap ako ng something na gagawin yan. Katulad nito, yung sa podcast. Pag may free time, gawa ng reels, isip ng topic, para lang hindi ka bakante. Oo nga. Kasi pag bakante ka, doon magsisink in sa'yo, may bayarin ka. Iko-compute mo na yung papaaral mo sa hindi mo pa nag-e-exist na anak. Mapapaisip ka. May time ka eh. Paano kayo nagko-cope? Nung wala akong magawa one time, sinerch ko yung average lifespan ng Pilipino. Depress ka na lang. Nakakalungkot nga. Sinabi ko pa naman na in 15 years na. 15 years, 50 pesos. 50 pesos. 50 years old na tayo. Ayun. Ako, Ano pa? yun nga, yung, Maganda eh. yun nga yung sinabi ko kanina, magkaroon ka ng hobby. Para din pambasag doon sa monotonous na buhay. But, kung ano man niya, whether reading, playing games, or outdoor activities, kahit kung ano yung magkiklik sa'yo. Isa pang maganda, support group. Which is mahirap sa lalaki I mean, 'di ba? Kasi yung iba yung mag-support group. May crowd na ganyan. May mga parang ganyan yung kailangan. Nakita ko yung reaction ni Heki Hindi, meron na ganyan mga grupo. Ano sa tao hindi mo masasabi sa age. Minsan may asawa na naghahanap pa rin ng ayun, may mga ganun pa rin. Hindi may naghahanap or Hindi, pero yung ibig ko sabihin ng support group, hindi naman siya talaga technically yung group talaga na hahanap ka ng something na yung double A na hindi yung tipo nakaupo dito na hinihintay mo lang sa malapit. hindi ganoon. Ito tayo, support group tayo, 'di ba? Na yung barkada mo. Parang may mapapaglabasan ka nung iniisip mo. Nung nagpapalungkot sa'yo. Exit, kailangan na exit. Okay. So, kailangan mo humanap ng lalabasan na ganun. Yung lalabasan mo ng problema. Kahit nga hindi kayo group kahit dalawa lang kayo Which is, yun usually nga, pag nangyayari, kapag may partner ka, usually, mas hindi sa ewan ko, depende sa iba siguro. Pero ako, personally, yung mga mas malalalim na thoughts, mas malalalim na problem, kay Sheila ko yun na share. Kasi parang pag sa atin, medyo, hindi man siya, pero parang medyo awkward na. Maganda sana kung ma-share, pero wala, may mga topic talaga na pang-partner. Wala kami may tutulong. Oo nga. Wala kami makukuha dito. Taga-kinig pwede. Ayun, yun yung naisip ko na. Lalo kung uutang ka, wala. Scene. Scene. Magkaharap tayo pero scene ka pa rin. Tititiga ka mula pa hanggang ulo. Ano pang naisip nyo? Wala na pwedeng pang-cope? Pang-cope or paano i-handle? Paano maiwasan yung killer of happiness? Hindi mo maiwasan yun. Oo, parang hindi, ang hirap. Siguro accept. Hindi, kunwari, meron kang ginagawang isang craft, isang yung, di ba, aabot ka sa point na parang mawawala yung art block. Spark. Yung spark mo mawawala. Yun, parang na din yung form of killer of happiness. Parang, ano ba tong ginagawa ko? Paulit-ulit na to or something. Sasawa ka. Ayun, pambasag nga is maghanap ka ng ibang ibang mong ginagawa. Ibang mong pwede mong gawin na makakapag-spark ulit ng creativity. Pwede mo pang reset. Yan. Ang ganda yun. I-ano mo na rin. Siguro isang magandang prevention din is yung i-expect mo na siya. I-expect mo na hindi ka laging masaya. Parang rin yun kung sa Inside Out na movie. Para mas madaling i-expect na lagi kang malungkot. Ano gano'n mas maganda? Expect mo hindi ka lagi masaya o expect mo lagi kang malungkot? Parang ayoko naman lagi kang malungkot. Yung hindi ka lang lagi parang masaya. Parang pupunta ka sa isang birthday party ng inaanak mo o close friend. Pero in-expect mo malungkot dapat ako. Pero mahirap yung yung parang minsan mapapatanong ka parang
ilang araw na ako masaya. Para may kapalit to May mangyayari Kailangan ko na ba magpaalam? Delikado to. Masaya na ako masyado. Delikado May to. mga ganong moment kayo? Na parang, putya, ano na to 1 month na ako masaya. Or yung 1 month na tahimik ka. Calm before the storm. May mga gano'n na mapapaisip ka, teka, parang pag-tripan na ako ng tadhana. Masyado na ako masaya. Parang credit to Ngayon lang masarap, parang sisingilin ako sa dulo. May ganun ako. Yung parang Tapos antay-tahimik yung lang. ganyan mo. Antay-tahimik bilang may kukontak sa akin. Kukontakin ako ng Globe. Ito yun. Literal. Akala yung biglang may mawawala na something. Hindi, ako kukontakin ng, ito po ang nyo, ito po ang legal, ganyan. Ito, isa pa sigurong pwede nyong gawin is yung identify. Ma-identify mo kung ano yung nagkakapagpasaya sa'yo. Para at least or alam mo yung nakakapagpalungkot sa'yo. Oh, yun, pati yun. Alam yung nakakapagpasaya, tsaka nakakapagpalungkot. Kasi mahirap pag hindi mo alam kung alin Na yan, katulad niyan, sabi ni Arvin, nalulungkot ako pag nakikita ko yung wallet ko na walang laman. Pero ang ultimate source pala talaga ng kaya walang laman yung wallet niya is cashless na kasi ngayon. Naka-Gcash na kasi kami. 'Di ba? Parang mas maganda ma-identify mo kung ano talaga yung source ng happiness mo at saka source ng killer of that happiness. Support group, hobby, Bobby. Bawasan mo yung cut off mo yung mga bagay na Toxic. Kung gamit, tapon mo. Kung tao, Tapon mo. Ipatapon mo. kasi kung may gamit dyan, pag every time nakikita mo may nagpapaalala sa'yo. Di ba nung pandemic nauso yung Japanese na... Yung kaya Marie Kondo. Yung Yan. Yung minimalism. Actually, tatanong ko pala din. Kunwari, masaya ba ako na nandito tong lalagyan ng tubig? Huwag mo na may turo yung gamit. O yung Tupperware na sa... Pero ko dyan, tanong ko sa inyo, kayo ba ganun? Kasi ako, pakiramdam ko, malaking factor nga yun yung clutter. Yung pag-hoard. Hindi naman siya siguro sa happiness, pero yung Pero sa akin mas straight thinking ka kapag hindi cluttered. sa akin sakit lang sa mata. Yung parang, Yan nga Mas productive, parang ganun pag kung hindi sana siya ang hirap gumalaw. cluttered. Pero ako, cluttered yung desk ko Kayo ba? Creative ka pag creative ka. Creative ako Ako, mukha lang creative yung Creative space kasi ko, pero... Siya, di ako creative. Ito na. Malinis ba sir? Ito na yun Ito pala table mo. Kasi every time, syempre, pag tapos na ako, ligpit yan Pero maganda yung mo yung sa setup mo dito malinis Walang gamit. Happy ka. Hindi, pero yun nga, minsan kasi sa pagdami ng gamit sa paggulo Depende. Di ba? Most of the time, parang ganun nga. Hindi, di ba dati, gulo-gulo niyan, pero urat na urat ako dyan. Ngayon, ang linis na. Kaya bumili ako ng cabinet para ayusin yung gamit doon. Eto na, last question. Yan na. Eto na, bago natin tapusin. Ay, may pabati ba? Oo nga pala. Konti lang naman, sige, sa ibang episode na. Yan. Sure win ba sa buhay or magiging successful ba sa buhay ang isang tao kung matatanggal yung happiness killer? Yung as in wala siyang happiness killer. Patay na siya nun. Siya yung killer. Masaya na siya. Kaya ba nung walang Parang namang walang buhay na walang Happiness killer. sadness or Hindi, mas ma-appreciate mong masaya ka dahil dumaan ka sa sa hirap. lungkot. So kung walang happiness killer, walang true happiness. Parang hindi mo ma-appreciate ng liwanag, hindi mo nakita yung dilim Yan. Pero si Heki, ayaw pumunta sa liwanag. Gusto niya sa dilim. Gusto lang niya Dark magpaliwanag. side. Gusto niya sa dark side. Kaya gusto niya lagi magpaliwanag. Mahirap kasi matulog ng buhay ng ilaw. Tunay. Ayun. Tama. Tama si Heki. Hindi. Okay Sabi na nga ni AJ nga, hindi mo ma-appreciate yung happiness. Kung hindi ka dumaan sa... Hindi ka dadaan sa... Pero paano kung ang source of happiness may pagkain tapos pinagbawalan kang kumain ng doktor mo? Ika nga ni mama, mamatay din naman. Sumala. Kailang ba?
Sorry po, tita. Ayaw pa kayong patahimikin. Sige, nagsasabi. Hindi. Si mama kasi, yun talaga kasi nangyari eh. Okay. Okay, wag na natin dagdagan yun. Okay na yun. Pero yun nga, ano nga yung sinasabi mo, AJ, pag kinuha sa'yo yung pagkain? Hindi, yun ang source of happiness mo, pagkain. Tapos pinagbawalan ka. Ng doktor. Di malungkot. Kung ako yung doktor, sabihin ko, mag-explore ka na lang ng ibang happiness. Ibang food naman. Ayan. Yun nga, ikaw nga niya. Sure win na, basta buhay. Hindi siya sure. Baka nga mas matalo pa siya, no? Kung masyado siya privilege. Kung talagang puro tulad happiness na sinabi lang. natin dati, parang kailangan mo nga ng friction. Yan. Para maging diamond. Yan. Pressure. Yung friction, yun yung parang mo eh. Yung mga killer of happiness or sadness mo, yun. Sige, tsaka syempre, since ito na nga yung napag-usapan natin, disclaimer ulit, hindi kami mga professionals, yun nga, laro-laro lang ng ideas ng mga topic. Hindi kami professional sa happiness. Hindi kami, wala ang happiness. Ay hindi, masaya nga pala ako. Kasal ako eh. Masaya ka. Kasal ako eh, masaya ako. Si Bob tanong natin, happy ka, Bob? Hindi pa. Yeah. Malapit na. Hindi kami approaching. Hindi kami experts about happiness and syempre hindi rin kami experts sa sadness. So kung meron kayong mga nararamdaman na kakaiba mentally at saka sa inyong emotions, nood kayo na Inside Out. Yun. Hindi. Tawag dito. Hanap kayo ng tamang outlets or ano bang tawag doon? Support group. Yun. Support group or yung mga professionals talaga. Huwag kayong umasa dito sa podcast na to. Kayo makukuha dito. Huwag kayong gagay sa amin. Yeah. Kami ay inyong pastime. Habang kayo ay naghihintay sa clinic. Di ba? Habang hinihintay nyo pumasok na kayo na yung tawagin sa clinic. Habang naglalaba. Yan. Mahal namin yung mga naglalaba na yan. Muli. Kami po ay inyong mapapakinggan. Tatapusin na ba? Sige, tapos na. Okay, muli. Kami po ay inyong mapapakinggan. Madidinig, makikita, masusubaybayan. Yes, from the number 1 happiness killer. Spotify. Facebook. TikTok. Yan, ang mga number one happiness killer. Yan, yung mga yan. Facebook and TikTok. YouTube. Instagram. IG. Sabi na ba Spotify? Yun. Spotify. Okay, let's kill this episode. And Bye-bye. cut!